Maraming taon na tayong nananampalataya sa Panginoon, nangangaral tayo ng Ebanghelyo, nagtatatag ng mga iglesia, at tinalikuran ang lahat para paglingkuran ang Panginoon. Pero gaano man kalayo ang ating mga nilalakbay, o gaano man tayo nagdurusa, hindi pa rin natin kayang mapagtagumpayan ang mga gapos ng kasalanan. Nananatili tayong mapagmalaki, mapagmagaling, naiinggit at hindi matapat. Paulit-ulit tayong nangungumpisal at paulit-ulit tayong nagkakasala. Sinasabi nating nagtamo tayo ng kaligtasan. Pero kung araw-araw tayong namumuhay sa kasalanan, karapat-dapat ba tayo sa kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoong Hesus, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw." Unang Pedro Kabanata 4, talata 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Nagbalik na ang Panginoon sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan, hatulan at dalisayin ang sangkatauhan. Naranasan mo na ba ang paghatol ng Diyos? Natutuwa ako. Nung huli kang nagbahagi, nagbigay liwanag to sa akin. Gusto kong malaman kung nagbalik na talaga ang Panginoong Hesus. Bakit niya ginagawa ang paghatol? At paano niya ginagawa ito? Bakit mo nasabing ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus? Kung may babahagi mo ito ng malinaw, gusto kong magsiyasat. Ganun din kami. Karamihan sa mga propesiya sa Biblia ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoon at paghatol sa mga huling araw. Tama. Merong hindi bababa sa 200 propesiya tungkol sa paghatol. Pas 200. Ang dami pala. Ngayon ko lang narinig ito. Halimbawa, sa Lumang Tipan, at siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao. Sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa, kanyang hahatulan ng katuwiran ang sanlibutan at ng kanyang katotohanan ang mga bayan. Amen. Sinasabi rin sa Bagong Tipan, dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ipinopresiya ng Panginoon na gagawa ang Diyos ng paghatol. Ang nakikinig sa mga salita ko at di naniniwala ay hindi ko hinahatulan. Dahil hindi ako naparito upang humatol, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay hahatulan. Ang salitang aking sinalita ang hahatol sa kanya sa huling araw. Amen. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Amen. Amen. Meron ding propesiya sa pahayag. Sabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Amen. Amen. Sinasabi ng mga ito na magbabalik ang Diyos sa mga huling araw para humatol. Walang duda tungkol dito. Kung may magsasabing ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi para gumawa ng paghatol, mapanlin lang ng mga salita ito at hindi dapat pakinggan. Ang pagbabalik niya sa mga huling araw ay para talaga sa paghatol. Oo, tama. Siyang tunay. Malinaw ang mga salita ng makapangyarihang Diyos kung paano ginagawa ng Diyos ang gawain ng paghatol. Ang Kristo ng mga huling araw ay gumagamit ng iba't ibang katotohanan para maturuan ng tao, para ibunyag ang diwa ng tao at suriin ang kanyang mga salita at gawa. Ang mga salitang ito ay binubuo ng iba't ibang katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano dapat sundin ng tao ang Diyos, paano siya dapat maging tapat, paano isabuhay ang normal na pagkatao, maging ang karunungan at disposisyon ng Diyos at iba pa. Ang mga salitang ito ay nakatuon lahat sa diwa ng tao at sa kanyang tiwaling disposisyon. Lalo na, ang mga salitang naglalantad kung paano tinatanggihan ng tao ang Diyos ay nauugnay sa kung paano kinakatawan ng tao si Satanas at naging puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa paghatol niya, hindi nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao sa iilang salita lang.
inilalantad, at tinatabas niya ng pangmatagalan. Ang ganitong mga pamamaraan ng paglalantad, pagpupungos, ay hindi pwedeng mahalinhan ng mga ordinaryong salita, kundi ng katotohanang hindi man lang taglay ng isang tao. Ang ganitong mga pamamaraan lang ang matatawag na paghatol. Ang ganitong paghatol lang ang makasusupil sa tao, makakakumbinsi sa kanyang magpasakop sa Diyos, at ang mag-uudyok sa kanyang tunay na kilalanin ng Diyos. Ang gawain ng paghatol ay nakakamit ang pagkaunawa ng tao sa tunay na mukha ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa kanyang sariling pagkasuwail. Ang gawain ito'y nagdadala sa tao ng malawak na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa layunin ng gawain niya, at gayon din sa mga hiwagang hindi niya maunawaan. Tinutulutan din ito ang taong makilala at malaman ang tiwali niyang diwa at ang mga ugat ng katiwalian niya. Gayon din para matuklasan ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga lahat ng gawain ng paghatol, pagkat ang diwa ng gawain ito ay ang gawain ng pagbubukas ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang gawain ito ay ang gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos. Amen. Amen. Bago ang mga salitang to, hindi ko pa ito narinig. Amen. Brother Yang, hinatulan din ng Panginoong Hesus sa mga tao. At nadalisay na tayo ng paniniwala sa Kanya. Walang sala ang tingin ng Diyos sa atin. At nangako siya na dadalhin tayo sa kaharian ng langit. Bakit kailangan pa rin natin ang paghatol ng Diyos? Oo nga. Ba't natin kailangan ng paghatol itinuturing niya? ng Diyos na makasalanan. Totoong napatawad ng mga kasalanan natin. Pero tayo ba'y talagang banal na? Mga tao ba tayo na sumusunod at sumasamba sa Diyos? Hindi. Totoo. Nagsisinungaling at nagkakasala pa rin tayo. Pag gumagawa tayo para sa Panginoon, ito'y para magtamo ng mga pagpapala. Sa katunayan, hindi talaga tayo umiibig, sumusunod o nagsasakripisyo sa Diyos. Kung tinalikdan tayo ng Panginoon at nasadlak tayo sa sakuna, magrereklamo tayo at tatalikdan siya. Hindi ba totoo ito? Totoo ito. Magbasa tayo ng 2 sipi. Ayos, Sige. sige. Alam mong bababa si Jesus sa mga huling araw. Ngunit paano ito mismo? Ang isang makasalanang tulad mo, nakatutubos pa lang, at hindi pa nabago o nagawang perpekto ng Diyos, makakaayon ka ba ng puso niya? Para sa iyo na ang dating ikaw pa rin. Totoo na ikaw ay iniligtas ni Jesus, na hindi ka itinuturing na makasalanan dahil sa pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito nagpapatunay na di ka makasalanan o marumi. Paano ka magiging banal kung hindi ka pa nababago? Sa iyong kalooban, puno ka ng karumihan, sakim ka at masama. Ngunit ninanais mo pa rin bumaba na kasama ni Jesus, hindi ka ganun kaswerte. May nakaligtaan kang hakbang sa iyong pananampalataya. Natubos ka ngunit hindi ka nabago. Para maging kaayon ka ng puso ng Diyos, kailangan kanyang baguhin at linisin. Kung tinubos ka lang, tunay niyang hindi mo matatamo ang kabanalan. Dahil dito'y di ka karapat-dapat na makibahagi sa mga pagpapala niya. Dahil nalaktawan mo ang isang hakbang sa gawain ng Diyos na pamamahala sa tao, na isang mahalagang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Bilang isang makasalanan na katutubos pa lang, hindi mo maaaring direktang tanggapin ang pamana ng Diyos. Amen. 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 Nakakapagbigay liwanag ang mga salitang ito. Oo. Pinakamabuting maglaan kayo ng higit na pagsisikap sa katotohanan ng pagkilala sa sarili. Bakit hindi kayo sinasang-ayunan ng Diyos? Bakit kasuklam-suklam sa Kanya ang inyong disposisyon? Bakit pinupukaw ng pananalita ninyo ang Kanyang galit? Ipinagyayabang niyo ang katapatan na tumihingi ng gantimpala sa maliit na ambag. Hinahamak niyo ang iba pag nagpakita kayo ng pagsunod at binabaliwala ang Diyos matapos gumawa ng maliit na gawain. Sa pagtanggap sa Diyos, humihingi kayo ng pera, mga regalo at mga papuri. Masakit sa inyo ang magbigay ng 1 o 2 barya.
Pag nagbigay kayo ng 10, umaasam kayo ng mga pagpapala at nais ninyong kilalanin kayo. Ang pagkataong tulad ng sa inyo'y talaga namang positibong masakit pakinggan. Mayroon bang kapuri-puri sa mga salita at kilos ninyo? Yaong mga gumagawa ng tungkulin nila at yaong mga hindi. Yaong mga lider at tagasunod. Yaong mga tumatanggap sa Diyos at yaong mga hindi. Yaong mga nag-aabuloy at yaong mga hindi. Yaong mga nangangaral at mga tumatanggap. At iba pa, lahat ng taong yun ay nagyayabang. Di ba ito nakakatawa sa inyo? Ang mabatid na naniniwala kayo sa Diyos, ngunit di kayo nakaayon sa Kanya. Nababatid ng gusto na wala kayong silbi, ngunit tunay ngang nagyayabang pa rin kayo. Di ba nyo nararamdamang ang inyong katinuan ay bumagsak na hanggang sa wala na kayong kontrol sa sarili ninyo? Sa ganitong katinuan, paano kayo angkop na makikisama sa Diyos? Hindi ba kayo natatakot para sa inyong mga sarili sa puntong ito? Lumala ang inyong disposisyon hanggang sa di na kayo nakaayon sa Diyos. Dahil dito, hindi ba nakakatawa ang pananampalataya ninyo? Hindi ba kaibangan ang inyong pananampalataya? Paano mo tatanggapin ang iyong kinabukasan? Paano mo pipiliin ang landas na iyong tatahakin? Amen. Lahat ng sinasabi ng mga ito ay totoo. Masakit itong marinig. Oo. Hindi ba? Masakit talaga. Sa pagbabasa lang ng mga salita ng makapangyarihang Diyos natin, makikita kung gaano na kalalim ang katiwali ang naidulot sa atin ni Satanas. Kapag gumugugol tayo para magtamo ng mga pagpapala, tayo'y nakikipagpalitan sa Diyos. Kapag may kalaman tayo sa Biblia, ipinagyayabang natin ito para hangaan tayo ng iba. Pero kapag naharap tayo sa mga pagsubok, nagrereklamo tayo sa Diyos. Naniniwala tayo sa Panginoon pero hindi tayo nagsasagawa. Ang alam lang natin ay kung paano magmakaawa para sa Kanyang biyaya. Patuloy tayong nagkakasala at nagtatapat. Pumupunta sa harap ng Diyos na may mga luha at pagsisisi at nagiginhawaan dahil iniisip nating nakapagsisi na tayo. Kung bakit naman tayo nagkakasala, paano ito lutasin at paano tunay na magsisi, hindi natin ito nauunawaan. Kaya patuloy tayong gumagawa ng mga pagkakamali. Maraming taon na tayong naniniwala sa Panginoon na mayroon lamang pagbabago sa ugali. Nagbago ba ang mga tiwaling disposisyon natin? Hindi talaga. Nabihag tayo sa mapanirang siklo ng pagkakasala at pagtatapat. Ito ba ang kahulugan ng kaligtasan? Ito ba ang kalayaan mula sa pagkakagapos ng kasalanan? Ito ba ang ibig sabihin ng maging banal? Ginagawa ba tayong marapat ng paniniwalang to na pumasok sa kaharian? Hindi talaga. Totoo talaga yan. Mismo. Ngayon lang natin nakikita ang ating magulong pananampalataya na wala tayong nauunawaan. Totoo. Kung maniniwala tayo batay sa mga haka-hakang ito, hindi tayo makakatakas sa kasalanan at matatakot sa Diyos at makakaiwas sa kasamaan. Tama yan. Totoo talaga yan. Totoo. Matapos nating maranasan ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, nalalaman natin at kinasusuklaman ang ating katiwalian. Oo. At bukod dito, nalalaman natin ang banal at matuwid na disposisyon ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos sa ating puso. Hindi na natin nanaising mamuhay ng may mga katiwalian at bukal sa loob nating tinatanggap ang paghatol niya at sinasagawa ang katotohanan. Amen. Nauunawaan na natin na ang kanyang gawain ng paghatol ay napakahalaga. Sinasagip nito ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ni Satanas. Pinapalaya tayo mula sa katiwalian ni Satanas at nagbibigay pagkakataong makabalik sa Diyos, maging masunurin sa Diyos at sambahin siya. Salamat sa Diyos. Ito ang resulta ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kahanga-hanga ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ang ganang pakiramdam ko. Salamat sa Diyos. Sa totoo lang, napipigilan pa rin tayo ng mga makasalanan nating kalikasan. Paano man tayo magdasal, hindi tayo nagbabago. At nagkakasala pa rin tayo. Oo. Naiisip ko, kung lagi tayo nagkakasala at hindi tunay na nagsisisi, pwede ba tayong maligtas at makapasok sa kaharian? Maraming taon nang palaisipan sa akin ito.
Pero ngayon, sa wakas ay nakapagbigay na ng sagot ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kung hindi natin palalayain ang sarili natin sa kasalanan, hindi tayo lubos na naligtas at di makakapasok sa kaharian. Tama yan. Amen. Amen. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napaka-practical ng kanyang mga salita. Bakit ba hindi tayo nagsiyasat? Tama yan. Talaga namang naging hangal tayo. Nakakita ko ng pulang armband sa labas. Baka natuklasan na nila ang pulong natin. Hindi ligtas dito. Pumunta tayo sa ibang lugar. Pumunta tayo sa bodega ko. Mas ligtas doon. Okay, magligpit na tayo. Sa likod na tayo lumabas. Sige, Wala pa nila tayong puntahan ito pa. dito. Dali. Eto. Bigyan mo ako ng isa. Talagang nakakatuwa yung mga natututunan natin ngayon. Meron bang may tanong? Magpatuloy na tayo sa pagbabahagian natin. Amen. Malinaw ang lahat sa akin. Maraming taon akong naging nito. Tayo'y mga makasalanan na nagkakasala at nagtatapat araw-araw. Talaga bang marapat tayong pumasok sa kaharian? Nauunawaan ko sa kanya mga salita na isang hakbang na lang ang layo natin para lubos na maligtas. Kailangan ng gawain na paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa paghatol niya lang tayo, makakatakas sa pagkakagapos ng kasalanan. Amen. Nauunawaan ko na ngayon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ang mga praktikal na salita ng makapangyarihang Diyos ay mula sa banal na Espiritu. Tama. Ang bawat taludtod ay katotohanan. Totoo. Nakakahiyang inabot tayo ng matagal. Totoo. Pinipigilan tayo ng pastor na magsiyasat sa tunay na daan. Hindi na tayo pwedeng makinig sa pastor. Hindi tayo Brother dapat Yang, makinig sa pastor. gusto kong marinig ang karanasan mo sa paghatol. Maaari mo bang sabihin ang patotoo mo sa amin? Oo nga, brother Yang. Oo nga naman. Bahagi ka. Sabihin mo sa amin ang Sige na. tungkol dito. Sa kasamaang palad, kaunti pa lang ang karanasan ko. Tinanggap ko ito 2 taon pa lang ang nakalipas. Marami tayong natutunan mula sa paghatol ng makapangyarihang Diyos. Isa ako manggagawa mula sa Sola Fide Church. Matapos ko manalig, nagpalaganap ako ng ebanghelyo at nagtatag ng ilang simbahan. Pagkatapos, naaresto ako ng CCP. Pinahirapan ako ng mga pulis at pinilit akong mangakong di na maniniwala. Sa pamamagitan ng panalangin, tinanggihan ko si Satanas at nakulong ako ng 5 taon. Ang hirap ng sitwasyon. Nang makalaya ako, nagbalik ako sa pangangaral at pagpapastol. Hinangaan ng lahat ng kapatid ko ang aking patotoo. Nagpakita raw ako ng pagmamahal at katapatan. Pinalaki nito ang ulo ko. Pakiramdam ko'y matatag ang pagmamahal ko sa Panginoon. Madalas akong magmalaki. Na lumaban ako ng mabuting pakikipaglaban, iningatan ko ang pananalig at nasa pagparito ng Panginoon, tiyak na gagantimpalaan ako. Nagulat ako nang magpatotoo ang isang kapatid na nagbalik na ang Panginoong Jesus. Hindi ko siya sineryoso. At naisip ko, gaano katagal ka nang naniniwala at sinasabi mo pa rin na nagbalik na siya. Maraming taon ako naglingkod sa kanya. Kaya kung pumarito siya, dadalhin niya ako sa kaharian ng langit. Tiyak na hindi mo trabahong sabihan ako. Maraming beses ko nang nabasa ang Biblia. Di ko pa narinig na paparito ang Panginoon bilang anak ng tao. Batay ba sa Biblia ang patotoo mo? Imposible ito. Paparito siya na sakay ng mga ulap. Hindi magkakatawang tao ang Diyos. Bago pa siya makapagsalita ng iba pa, pinaalis ko na siya. Ganon din ang ginawa namin. Oo. Kinundena ng mga pastor at elder ang makapangyarihang Diyos. Nang marinig ko ito, nakatiyak akong ginawa ko ang tama. Tinulungan ko rin silang saraduan ng simbahan at pinagbawalan ang mga mananampalataya. Kalauna nagpatotoo sa akin ng ibang kasapi tungkol sa makapangyarihang Diyos. Binasa nila mga salita ng malupit na paghatol niya. At narinig ko na ito'y tinig ng Diyos na humahatol sa akin. Nakadama ng takot ang matigas kong puso. Natanto kong nilalabanan ko ang Diyos. Nagpakumbaba ako, tinanggap ang makapangyarihang Diyos. Amen.
Salamat sa Diyos. Nagsimula ako magnilay. At may isang sipi na hindi ko malilimutan. Hindi ba maraming kumukontra sa Diyos at umahadlang sa gawain ng banal na espiritu dahil hindi nila alam ang iba't iba at malawak na gawain ng Diyos? Bukod pa riyan, dahil may maliit lang silang kaalaman para sukatin ang gawain ng banal na espiritu. Mababaw ang mga karanasan ng gayong mga tao, ngunit mayabang sila at mapagpalayaw at tinahamak ang gawain ng espiritu, binabaliwala ang pagdidisiplina nito at ginagamit din nila ang mga luma nilang argumento upang pagtibayin ang gawain ng banal na espiritu. Nagkukunwari din sila at nagtitiwala sa kanilang natutuhan. Nakatitiyak na makapaglalakbay sila sa mundo. Di ba sila kinasusuklaman at tinatanggihan ng banal na espiritu? At hindi ba sila aalisin pagsapit ng bagong kapanahunan? Hindi ba tapangalantarang kumukontra sa Diyos sa harap niya'y mga mangmang at mabababaw na kontrabidang sinusubukan lang na magmukhang matalino? Sa kaunti nilang kaalaman sa Biblia, sinisikap nilang magwala sa akademya ng mundo. Sa kaunting mababaw na doktrinang ituturo, sinusubukan nilang baliktarin ang gawain ng banal na espiritu. At tinatangkang paikutin ito sa sarili nilang proseso ng pag-iisip. Di alam ang mangyayari, sinusubukan nilang masdan sa isang sulyap ang 6,000 taong gawain ng Diyos. Walang anumang katinuan ng mga taong ito na dapat banggitin. Sa katunayan, mas maraming alam ang isang tao tungkol sa Diyos, mas di niya inuusga ng gawain niya. Bukod dyan, konti lang ang sinasabi niyang kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos ngayon. Ngunit di siya padalos-dalos sa pag-usga. Pag mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos, mas mayabang sila. At mas walang pakundangan nilang ipinapahayag ang katauhan ng Diyos. Pero ang binabanggit nila ay teorya lang, wala silang tunay na katibayan. Walang anumang halaga ang gayong mga klase ng tao. Yaong mga itinuturing na laro ang gawain ng banal na espiritu ay mga hangal. Yaong mga di maingat na hinaharap ang bagong gawain ng banal na espiritu, na walang tigil magsalita, mabilis humusga, na di mapigil sa pagtanggi sa pagiging tama ng gawain ng banal na espiritu, at iniinsulto at nilalapastangan din ito. Di ba mangmang sa gawain ng espiritu ang ganong mga bastos na tao? Di ba sila mayayabang, likas na mapagmataas at pasaway? Kahit dumating ang araw na tanggapin ng gayong mga tao ang bagong gawain ng banal na espiritu, hindi pa rin sila palalampasin ng Diyos. Di lang nila hinahamak yaong gumagawa para sa Diyos, kundi nilalapastangan din ang Diyos mismo. Ang gayong desperadong mga tao'y hindi patatawarin sa kapanahunang to o sa susunod. At mapapahamak sila sa impyerno magpakailanman. Ang gayong walang galang at maluhong mga tao'y nagkukunwaring naniniwala sa Diyos. At mas ganto sila, mas malamang nalalabagin nila ang mga atas ng Diyos. Di ba't ang mayayabang na to na di mapigil at di sumusunod sa sinuman ay pawang tumatahak sa landas na to? Hindi ba nila kinokontra ang Diyos bawat araw, ang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma? Amen. Amen. Parang espadang itinusok sa puso ko ang salita ng Diyos. Inilalantad ang mapagmataas kong disposisyon at satanikong kalikasan. Lalo itong naging masakit. Sa akin ba sinasabi ang mga salitang ito? Akala ko'y nauunawaan ko ang Biblia sa lumipas na mga taon at may patotoo ako na kapag pumarito ang Panginoon, una niya akong itataas. Hindi ko inakala na pumarito ang makapangyarihang Diyos at nagpahayag na ng katotohanan. At hindi ko lang siya hindi kilala, hinusgahan at kinundin ako pa siya. Kinamuhian ko ang sarili ko. Paano ko ba nagawang labanan ng Diyos? Isa ako makasalanan. Nasaktan ako nang basahin ko ang salitang ito na makapangyarihang Diyos. Pinakakatawa-tawang mga tao sa mundo, yaong mga nagnanais na makamit ang buhay ng hindi umaasa sa katotohanan. At mga ligaw sa guni-guni yaong mga hindi tinatanggap ang daan ng buhay na dinala ni Kristo. Kaya sinasabi kong,
magpakailanmang kamumuhian ng Diyos yaong mga di tinatanggap si Kristo ng mga huling araw. Si Kristo ang pasukan ng tao tungo sa kaharian sa mga huling araw, at walang sino mang makakalampas sa Kanya. Walang sino man ang maaaring gawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Kristo lang. Naniniwala ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang daan. Di mo pwedeng isipin lang ang mga pagpapala habang wala kang kakayahang tumanggap ng katotohanan o ng pagtustos ng buhay. Darating si Kristo sa mga huling araw upang mabigyan ng buhay lahat yaong mga tunay na naniniwala sa Kanya, alang-alang sa pagtatapos ng lumang kapanahunan at ang pagpasok sa bago ang Kanyang gawain. At ito ang landas na dapat tahakin upang makapasok sa bagong kapanahunan. Kung di mo siya kayang kilalanin, bagkus kinokondena, nilalapastangan o inuusig pa siya, kung gayon nakatadhana kang masunog ng walang hanggan at hindi kailanman makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Kristong ito ang mismong pagpapahayag ng banal na Espiritu at ng Diyos, ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na gumawa ng gawain niya sa lupa. Kaya sinasabi kong, kung hindi mo matatanggap ang lahat ng ginagawa ni Kristo ng mga huling araw, nilalapastangan mo ang banal na Espiritu. Maliwanag sa lahat ang ganting matatanggap ng yaong mga lumalapastangan sa banal na Espiritu. Sinasabi ko rin sa iyo na kung lalabanan mo si Kristo ng mga huling araw, kung tatanggihan mo si Kristo ng mga huling araw, wala nang ibang makakapagpasan sa mga kahihinatnan para sa iyo. At mula sa araw na ito, hindi ka na magkakaroon pa ng pagkakataong makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Maaari mong subukang makabawi, ngunit di na muling mamamasdan ang mukha ng Diyos. Sapagkat hindi isang tao ang nilalabanan mo, hindi isang mahinang nilalang ang tinatanggihan mo ng may paghamak, kundi si Kristo. Alam mo ba ang kahihinatnan ng lahat ng ito? Hindi isang maliit na pagkakamali ang magagawa mo, kundi isang karumal-dumal na krimen. Kaya naman, pinapayuhan ko ang lahat na huwag ilabas ang pangil ninyo sa harap ng katotohanan o gumawa ng pamumuna. Dahil ang katotohanan lang ang makapagdadala sa iyo ng buhay. At wala kundi ang katotohanan ang makapagpapahintulot na muli kang isilang at mapagmasdang muli ang mukha ng Diyos. Amen. 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 May autoridad ang mga salitang ito. Napakadami nating natutunan ngayon. Pagkabasa nito, nagsisi ako. Napaluhod ako. Kumikirot ang puso ko. Pakiramdam ko isa ako makasalanan na marapat na parusahan. Naunawaan ko ang ilang bahagi ng Biblia kaya nilabanan ko ang Diyos at kinundena si Kristo. Naging walang pakundangan ako at walang takot sa Diyos sa puso ko. Isa talaga akong antikristo. Paano ako naging marapat? Nanalangin ako habang umiiyak. Diyos ko, di po ako marapat sa pagliligtas mo. Parusahan mo po ako. Mula noon, ako'y naging determinado ng pagbutihin ng sarili ko. Nalupig ako ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. At nakita ko ng malinaw na hindi porke may paniniwala sa Panginoon ay sumusunod at may takot tayo sa Diyos. Di pa nalulutas ang paglaban natin sa Diyos. Di pa nagbabago ang mga tiwali nating disposisyon. Paano man tayo magtapat at magsisi o gumawa man ng mabuti, nananatiling napupuot sa Diyos ang kalikasan natin. Kapag salungat ang gawain ng Diyos sa mga ideya natin, pwede natin siyang labanan. Isa itong katotohanan hindi may kakaila. Ang paniniwala sa Panginoon ay di nangangahulugang naligtas ka na. Sa pagtanggap lang sa paghatol ng Diyos, sa mga huling araw tayo pwedeng madalisay. Sa pagtanggap lang sa paghatol niya at pagkaalam sa matuwid niyang disposisyon, natin madadama ang takot, masusunod siya at magagawa ang kanyang kalooban. Amen. Doon lang natin matatamo ang pagsang-ayon niya at magagawang pumasok sa kaharian. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Totoong-totoo ang patutuong ito. Napakaganda ng patotoo mo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay bahagi ng tiwaling sangkatauhan. Gaano man katagal na tayo naniniwala,
nilalabanan pa rin natin siya. Sa tingin ko galing sa Diyos ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos. Amen. Ito'y gawain ng banal na Espiritu. Amen. Ang bawat pangungusap sa mga salita niya ay may taglay na katotohanan at realidad. Sa tingin ko rin, ako'y hinahatulan. Minsan ko nang sinunod ang pastor na kumukondena sa gawain ng Diyos at nagsalita ng mapanghimagsik ng mga bagay. Mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Mayabang ako at mapagmagaling. Kaunti lang ang alam ko sa Biblia at akala ko'y kilala ko na siya. Pakiramdam ko'y malaya akong punahin ng bagong gawain niya at halos pinagsarhan ko na siya. Hindi ko ba siya nilalabanan? Dapat din akong magtapat at magsisi. Amen.